Let me show you how to cook bottle gourd, or kung tawagin sa Tagalog ay opo. Ito nga pala yung mga ginamit kong ingredients. Ayan, opo, hiniwa-hiwa ko ng maliliit, karne, giniling, ayan, bawang, sibuyas, kamatis, luya na isa, at hiniwa-hiwa din na hotdog. Unang procedure. Pinainit ko muna yung palayok. Tsaka ako ito nilagyan ng konting mantika. Konting-konting mantika lamang po ang ating ilalagay. Kapag mainit na po ito, saka po natin ilagay yung panggigisa natin. Yun yung ingredients. Gaya nga ng sinabi ko, kapag mainit na po yung mantika, at saka po natin ilagay ang bawang. Siyempre, isabay na rin po natin ang luya. Tsaka ang sibuyas. Ayan. Lutuin po natin ito hanggang sa maging brown. Para kumapit. Mawala po yung lansa ng ating mga ginigisa. Gaya ng sinabi ko, yung karne. So yan guys, lutuin po natin hanggang sa maging brown. Hintayin po nating maluto. Siguro mga ilang minuto lamang po yan. Ayan. Basta kapag nagluto po kayo at ginisa nyo po yan, hintayin nyo po siyang maging brown. Tsaka po natin isunod ang kamatis. Kapag luto na po yung ating ginigisang nauna, nakikita nyo po guys, ayan, mainit-init yung mantika at malapit na itong maging brown. Pero bago pa man, halu-haluin na po ulit natin para sa ganun maluto po silang lahat. Ayan, malapit na po siyang maging brown. Tignan niyo po guys. Malapit na pong maluto, kaya halu-haluin na po natin para maluto na po agad. Ayan, brown na siya. Ngayon, ilagay na rin po natin ang kamatis. Lutuin po din natin ang kamatis. Ayan po. Kamatis po muna yung isunod natin. Ayan, nakikita nyo po guys. Ganyan po ang procedure ng aking pagluluto. Kumbaga sa unang procedure, gigisain natin ang ingredients. Katulad po ng ginawa kong yan. Tsaka natin isunod yung hotdog. Pagkasunod natin yung hotdog, syempre, isusunod din po natin yung karne. Yung karne ng baboy. Actually, isang dan lang po yan, pinagiling ko. Hindi ko na siya tinadtad, pinagiling ko na lang po para mabilisan. Malinis na po yan guys dahil nahugasan na siya. Kaya, ready to cook na lang po. Ayan yung karne. At saka isinunod ko yung hotdog. Unang procedure is yung paggisa ko ng bawang, luya, sibuyas, kamatis, at saka yung karne. Saka sumunod ang hotdog. Tandaan, ang unang procedure is igigisa muna natin lahat ng ingredients. Lagyan din po natin ng konting asin para kumapit ang lasa. Ayan. So, kapag naluto na po ito guys, tignan natin hanggang sa maging brown din po yung karne.
Kumbaga yung parang nag-dry na po siya. Kapag nag-dry na po siya, pwede na natin isunod yung hotdog. Ayan, tingnan nyo guys, wala na yung mantika niya, nagda-dry na siya. O, diba? Kahit na yung karne na yan ay medyo may taba-taba. Ayan. Hindi naman siya nagmamantika. O. Wala na siyang mantika. So, nag-dry na siya. Kapag dry na po yan, ilagay na rin po natin yung hotdog. Ulitin ko po, unang procedure is paggigisa. Pinainit yung mantika, bawang, sibuyas, luya. Sumunod po ang kamatis, tsaka yung karne, tapos hotdog. Unang procedure po yan guys ha. Lagi ko pong inuulit para alam nyo pong magluto ng opo. Pero nakadepende po sa inyo kung paano po ang inyong pagluluto. Ang sa akin po kasi, may sahog akong hotdog. Actually, 2 hotdog lang po yan. Hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Ayan, para magustuhan po ng mga bata. Kasi alam nyo guys, ang mga junakis ko, kapag hindi mo lalagyan ng magugustuhan nila, kapag dating sa gulay, hindi sila nakain. Bihira kasi nakain ng mga bata ngayon eh. Kaya gumagawa ako ng way para makakain at magustuhan ng mga junakis ko ang gulay. Gaya niyan, yung upo, nilagyanan ko ng hotdog para kumain lang po sila. O diba, gagawa ka ng way para magustuhan nila. Ayan. So, yan guys, pagkagisa-gisa mo na yung ating mga ingredients, ilagay mo na rin po ang ating opo na nahiwa-hiwa ng maliliit. Ayan. Ano nga ba ulit sa English ang opo? Battle gourd. Ayan. Ano naman sa English yung ampalaya? Better gourd. O, diba? Magkatunog. Battle, better. San ka ba? Gusto mo sa battle o better? Siyempre, dun ka na sa battle. Para battle of the win ka. O, diba? Ayan, nilagay ko na yung opo. Ang ating battle gourd, guys. Yung opo. Ayan. Ayan. Nakita nyo? Ang sarap ng pagkagisa-gisa-gisa ng ating opo. Ayan. At tandaan, kapag ito ay malambot-lambot na, nakikita nyo guys, ng ating opo ay madaling lutuin. Hindi gaya ng papaya. Para kasing sayote yan malambot, hindi naman siya matigas. Ayan. So, yung aking opo, ayan, nilagyanan ko siya ng kalahating basong tubig. Actually, yung basong ginamit ko kasi napakalaki, kaya kalahati lamang po ang nilagay ko. Nakadepende rin po sa inyo kung gaano karaming sabaw ang ilalagay po ninyo. Sa akin kasi, kalahating basong tubig lamang po. Dala po sa malaki yung baso ang ginamit ko. Kaya yun, kalahating basong tubig. Sakto lamang po yan, hindi gaanong marami. Hindi siya umaapaw sa sabaw. Hindi rin kokonti, sakto lamang po yung sabaw. Kaya swak na swak ang sarap po ng ating opo. Ayan. O, diba? Yummy opo. Hindi na magdadalawang isip yung mga junakis ko. Kasi, hindi naman nila mapipili yung hotdog. Talagang kakainin po nila yan kapag sinandok po nila. Tsaka meron din po ako kasing bantay. Kaya kakain at kakain po sila. Ganun po talaga yung way ko para sa mga bata. Ang hirap kasi ngayon pakainin ang mga bata. Lalo na kung ayaw nila, ayaw na lang basta. Kaya alam nyo guys, yung bang tipong mag-iisip ka ng uulamin na makakakain yung mga junakis mo. Yung bang hindi na lang puro ham, hotdog, ganun. Tapos meatloaf, mga ganun, corned beef. Yung parang paboros pang bata, diba? Hindi na lang puro ganun, manok, ganun. Hindi
Hindi na lang kasi puro ganun. Kailangan din talaga kasing kumain sila ng mga gulay. Kasi, di ba, gulay is good for our health. Kaya, gagawa tayo ng way para magustuhan ng mga bata ang gulay. So, yan guys, malapit na siyang maluto. Timplahan na po natin ng asin, magic sarap, o kaya bitchin. Kunting bitchin lamang po. Kung gusto niyo ng bitchin, pwede. Pero kung ayaw ninyo, okay lang din. Pwede rin lagyanan ng magic sarap. Pero kung ayaw nyo naman din po, okay lang din. Kahit asin lang ang ilagay ninyo. May lasa pa rin po yun. Pero yung sakto lamang pong pagkakalagay natin. Ayan, katulad yan. Konting asin lamang po yung nilagay ko. Ayan o. Tapos saka natin ihalo-halo. O, pagka alam natin kulang, dagdagan po natin ng konti. O, diba? Wow, ang sarap na. Ayan, malapit ng maluto. Ayan, naglagay din ako ng konting bitchin guys para masarap po talaga siya. Kasi ganyan pa ako magluto. Maglalagay pa ako ng konting bitchin o kaya magic sarap. Ganun po talaga ako magluto guys para sumarap yung aking niluluto. Hindi ko kasi matitikman na masarap ang aking luto kapag may mga kulang-kulang talaga. Pero nasa atin kung paano ang way natin ang pagluluto, 'di ba? Kanya-kanya tayong pagluluto. Kasi ako lutong Ilocano. Actually, hindi ako gumagaya sa mga kahit na anong pagluluto. Kumbaga, way ko ng pagluluto kung paano ko timplahin at kung paano ko siya lutuin. Ganun ako magluto. Hindi rin ako natutong magluto para turuan ng aking magulang. Basta ako na lang po ang kusang natutong magluto. Hindi ko rin alam kung bakit nagustuhan ko ang magluluto. Ayan, malapit na po siyang maluto. Talagang mainit-init, mausok-usok. Kaya, san ka pa? Dito ka na. O, diba? May pag-ganon-ganon na naman tayo. Alam nyo guys, luto na siya. O, tignan nyo. Mabilis lang lutuin. Diba nga? Kaya na sinabi ko, mabilis lang po siya lutuin. Ayan, ang sarap guys, ang bango. Sigurado ako na hindi magdadalawang isip ang aking mga junakis para kumain ng gulay. Gulay na opo. Ayan, sarap, dami naman din sahog, di ba? May karne, may hotdog pa, o sangka pa. Sabayan mo na to ng, tapos, lagyanan mo na rin ng, bumili ka na rin ng maiinom mong soft drinks, di ba? O, di ba? Ang sarap. Ayan, luto na guys. Yummy bottle gourd. Ayan o, ang bango. Sarap. Ayan, ready to serve. Thank you for watching. Bye guys. Don't forget to click the notification bell all, and of course subscribe my channel Ice Rivera 23. Please like, comment, and share. See you next vlog.